Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas ligtas sa banta ng tsunami matapos ang 6.6 magnitude na lindol sa Davao Occidental. Intelligent Fund mula 2006 binunyag ng PCG. Senador Raffy Tulfo na nawagan sa mga ahensya na gumawa ng intensibong kampanya laban sa online scams. Kongreso kwinestyon ng mga anomalya sa confidential funds ng OVP. Pilipinas patuloy na umaarangkada sa Asian 2023. Mga larawan ni Sandara Park kasama ang SB19 kinagiliwan ng fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas matapos maitala ang 6.6 magnitude na pagyanig sa Sarangani, Davao Occidental nitong Martes ng umaga, ika-26 ng Setyembre. Ligtas umano ang bansa sa tinukoy ng PHIVOLCS na serye ng mga alon sa dagat na karaniwang nalilikha ng mga lindol sa ilalim ng dagat at may taas na maaaring higit sa 5 metro. Samantala, pinapaalalahanan pa rin ang publiko sa posibleng aftershocks na maaaring maramdaman ng ilang araw o ilang linggo matapos ang naunang mapaminsalang lindol. Samantala, sa pagtaas ng bilang ng mga road accidents na naitatala mula sa mga motorista, naglunsad ng isang programa ang MMDA para bigyang edukasyon ang mga motorista sa tamang disiplina sa batas trapiko. Ang kabuuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Formal lang pinasinayaan ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang inaugurasyon para sa Motorcycle Riding Academy na dinaluhan ng iba't ibang stakeholders ng proyekto sa Pasig City. Sa pakikipagtulungan ng Government Service Insurance System o GSIS, pinahintulutan ng MMDA na gamitin ang bakanteng lote para sa naturang proyekto. Layo ng proyekto na turuan at bigyang edukasyon ang mga motorista hinggil sa mga batas trapiko, pagdidisiplina sa pagmamaneho, hasain ng driving skills at turuan ng basic emergency response. 2 days po yung course. Sa umaga po may mag-classroom na 50. 50 naman po yung nasa skills training. Sa hapon po magpapalit sila. Tapos ganoon din po kinabukasan. So basically, 1 day na classroom type and then 1 day po na skills. Di-divide po natin yan sa 2 sessions po. Dagdag pa rito, nagpahatid din ng suporta ang ilang mga dealers ng motorsiklo sa bansa, kung saan ilan sa kanila ay nagbigay ng mga motorsiklo bilang donasyon sa proyektong ito. Ilan sa mga ride-hailing app companies at mga opisyal ng gobyerno rin ang nag-donate ng mga motorsiklo sa ahensya. Kaugnay nito ay nasa 100 na ang mga motorsiklong nakolekta ng MMDA mula sa mga pinagsama-samang donasyon na siyang ipagagamit ng ahensya sa kanilang riding academy. Ang training na ito ay bukas at libre sa lahat ng mga nagnanais na matuto ng mga module na ituturo sa ilalim ng proyekto. Sa pagpapa-enroll ay mangyayari lamang dalhin ng helmet at mga safety gears tulad ng mga pads at ang training ay libre para sa lahat. Kaugnay nito ay gagawaran din ng mga certificates at badge ang mga motoristang gagraduate na sumailalim sa training. 100 po per batch every 2 days. So hanggang Saturday, so accommodate po tayo ng 300 per week. Sa kabilang dako, klinaro ni Artes na ang mga certificates na igagawad ay hindi maaaring presenta bilang lisensya o kahalili ng driver's license. Ngunit patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa TESDA upang ma-accredit ang mga certificates mula sa training upang magamit ng mga motor graduates sa pagkuha ng lisensya.
Nabanggit din ni Artes na nakikipag-ugnayan nito sa mga kumpanya kung saan bibigyang prioridad ng mga ride-hailing apps ang mga aplikanteng graduate ng Motorcycle Riding Academy. Samantala, nakatakda namang buksan ang pasilidad sa publiko sa buwan ng Oktubre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, upang makapaghatid ng sustainable at mabisang serbisyo para sa irigasyon sa bansa, nagsulong ng isang proyekto ang National Irrigation Administration. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa inilunsad na solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration o NIA, tinatarget pa nilang palawakin ang pagpapatayo ng mga irigasyon sa bansa sa susunod na taon. Layo ng proyektong ito na makatulong na mapatatag ang rice production at food security sa bansa, partikular na sa pagtaas ng presyo ng bigas at produktong petrolyo. Dahil dito, tinitiyak ng NIA na patuloy na maghahatid ang ahensya ng mga proyektong magsusulong ng renewable energy lalo na ngayong nananatiling mataas ang halaga ng krudo na nakakaapekto rin sa mga magsasaka. Ayon sa NIA, nakalinya na sa susunod na taon ang nasa 183 solar-powered irrigation sites sa buong bansa. Ang mga irigasyon ay may pondong nakalaan na higit 1 bilyon para makapagpatubig sa higit 2,000 ektarya. Sa kasalukuyan, nasa 17 irigasyon na ang nakumpleto ng ahensya o katumbas ng 117 milyong piso kung saan ito ay napapakinabangan na ng higit 800 magsasaka. Bukod sa inobasyon, ang proyektong ito ay makatutulong din na mapababa ang costing sa production cost dahil kumpara sa paggamit ng langis ay solar ang gagamitin para rito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inilahad ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Coast Guard Commodore J. Tariela, ang updated at kumpletong impormasyon tungkol sa PCG Intelligence Fund mula noong 2006. Ang kabuuang halaga ng confidential at intelligence funds na natanggap ng PCG sa nakalipas na 17 taon ay umabot sa 118.7 million pesos, hindi 117 million pesos gaya ng naunang nabanggit. Pinahayag ni Coast Guard Commodore Tariela na ang katapatan ay kinakailangan upang masigurado na ang Confidential at Intelligence Fund ay nagagamit sa wastong paraan, lingid man sa kaalaman ng publiko. Isa pang balita, binigyang diin ni Senator Cheese Escudero na kinakailangan na magtalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ng karampatang kalihim ng kagawarang pang-agrikultura. Ito ay upang matugunan ng gobyerno ang mga hamon na kinakaharap ng ahensya tulad ng kampanya laban sa rice smuggling at hoarding. Anya, maganda man ang hangarin ng Pangulo na kasalukuyang kalihim ng departamento, iisa lamang raw ang katawan nito at kung totoong mahalaga ang gampanin para sa kagawaran, kinakailangan na ng full-time at hindi part-time na kalihim rito. Samantala, ang PhilHealth ay naghahanda na ibalik ang ilang online services kasunod ng pagsasara ng lahat ng kanilang mga sistema bilang tugon sa isang cybersecurity attack. Daniza Lopez para sa balita. Matapos ang naganap na hacking sa database ng PhilHealth na dulot ng Medusa ransomware, naging manual na ang operasyon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth simula noong ika-22 ng Setyembre. Kaya't inaasahan muli ng PhilHealth ang pagbubukas sa online services nito. Ayon kay PhilHealth Senior Vice President ng Health Finance Policy, Dr. Israel Francis Pargas, asahan ang muling pagbabalik ng ilang bahagi sa online services upang maibalik na rin sa normal ang operasyon. Siniguro rin ni Dr. Pargas na walang naganap na pagkalat sa personal at medikal na impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ang desisyon na isara ang lahat ng kanilang mga sistema ay ginawa upang suriin ang insidente sa seguridad ng impormasyon. Dahil lumigit kumulang 72 ang bilang ng mga workstation ang naapektuhan.
Kasalukuyan namang isinasagawa na ng National Privacy Commission ang investigasyon hinggil sa insidente. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, magdadala ng pag-ulan ng trough ng Low Pressure Area o LPA sa kapuluan ng Visayas at Mindanao. Posibleng flash flood o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan ang asahan sa Mindanao, Central Visayas at Eastern Visayas. Gayon din sa Palawan at Occidental Mindoro, ngunit dulot ito ng habagat. Asahan rin ang pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM nananawagan sa NFA para sa modernisasyon sa agrikultura. Batas para sa reformasyon ng PNP dininig sa Senado. Senator Raffy Tulfo nanawagan sa mga ahensya na gumawa ng intensibong kampanya laban sa online scams. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kinonsidera ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na urgent ang pagpasa ng Senate Bill 2221 na siyang mapapabuti ang kapakanan ng mga Pilipinong seafarers. Ito ay matapos magpadala ng sulat ang Pangulo kay Senate President Juan Miguel Zubiri na siyang tututukan ng mga kasalukuyang kakulangan ng mga batas ukol sa mga pagsasanay at akreditasyon ng mga seafarers dahil nakakabahala ang employment nila sa Europa. Ayon kay Senate President Zubiri, kasama ito sa 20 bill na prioridad ng legislasyon at maaaring mapunta na sa third reading ngayong linggo. Samantala, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., dapat na gawing prioridad ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Para sa detalye, narito si Francis Rio Dique. Sa pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo ng National Food Authority o NFA, ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpatuloy ang modernisasyon at gawin itong prioridad. Sa sulat ng Pangulo na binasa ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, nilinaw niyang ang inisyatibo ng NFA ukol sa modernisasyon ay umaangkop sa proyekto ng administrasyon na Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o Project Saray. Ang nasabing proyekto ay naglalayong magsagawa ng sistema para sa forecasting at monitoring ng iba't ibang mga saka. Sa ilalim din ng proyektong ito ay ang paggamit ng mga renewable energy tulad ng biomass at solar batteries upang mapabuti ang supply ng kuryente. Dagdag pa rito, magtatayo rin ng mga karagdagang pasilidad para sa imbakan ng mga ani at pagpoproseso nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang 25 taon ng paghihintay, opisyal nang dininig ang batas para sa reformasyon ng Philippine National Police. Para sa buong detalye, tunghayan si Jade Buhoy. Malugod na tinanggap ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang iminungkahing panukalang batas na naglalayo ng reformasyon para sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay Abalos, ang batas na ito ay magiging kauna-unahang panukala upang baguhin ang PNP magmula noong 1998. Aniya, natataon daw itong tugon sa mga kinakaharap na isyu ng sektor ng pulisya. Ito ay alinsunod sa Senate Bill 2449 na iminungkahi ni Senador Bato de la Rosa upang mas mapaigting ang layunin at kahusayan sa ahensya ng pulisya. Bukod pa riyan, binigyang diin din ni Abalos ang 25 taon na paghihintay
upang ganap nang mabago ang mga nakasanayan sa PNP tungo sa mas maunlad na pagbabago at serbisyo para sa mga Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa paglaganap ng online scams kung saan biktima ang mga OFWs, hinikayat ni Senador Raffy Tulfo ang mga ahensya ng gobyerno na gumawa ng hakbang laban dito. Daniza Lopez para sa balita. Usap-usapan man ang scams na kumakalat ngayon online kung saan marami ng babala ukol dito, marami pa rin sa mga Pilipino ang nabibiktima, partikular na ang mga overseas Filipino workers sa OFWs. Ayon kay dating OFW at IT expert Romel Malapira, ang online paluwagan na lumalaganap ay nagtutulak sa mga OFW na mag-invest ng kanilang pera. Paliwanag ni Malapira, may pagkakataon na ang lahat ng kasapi ay hindi makakasweldo kung hindi makakapagbayad ang isang miyembro nito. Dagdag pa niya, karamihan sa mga kaanib nito ay ang mga kamag-anak o kaibigan din, kaya't kahit na magbayad ay wala pa ring makukuhang pera. Ang online paluwagan ay kapareho rin sa tradisyonal na paluwagan ng mga Pilipino kung saan ang kadalasang plataporma nito ay ang Facebook. Kaya't hinikayat ni Senador Raffy Tulfo ang pangangailangan na magkaroon ng malawakang kampanya ang mga ahensya ng gobyerno laban sa mga online scammer na nanlilinlang sa mga manggagawang Pilipino. Dahil dito, isinumite ni Tulfo na siyang namumuno sa Senate Committee on Migrant Workers ang panukalang batas na magbibigay financial literacy sa mga OFWs sa paraan ng pagsasanay. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal nang dininig sa Senado ang ukol sa confidential funds upang siyasatin ang anomalya sa likod nito. Jade Buhoy, nag-uulat. Upang siyasatin ang issue ukol sa confidential funds, sinimulan na ang unang araw ng budget deliberation nito sa Kongreso. Ayon kay Deputy Minority Leader Franz Castro, ang transfer na pondo galing sa contingent fund ng Office of the President papunta sa Office of the Vice President o OVP ay isang paglabag sa saligang batas. Pinahayag niyang isa itong augmentation o pagpaparami ng budget item ng OVP. Ang pagtatransfer ng pondo galing sa isang budget gaya ng prosesong ginawa ng Office of the President ay ipinagbabawal sa General Appropriations Act. Binunyag din ni Axis Representative Erwin Tulfo ang pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng 250 milyong pisong pondo na minungkahi ni Bisig Presidente Sara Duterte na siyang itinungo sa Department of Budget and Management. Bukod pa riyan, binigyan din ni Kabataan Representative Raul Manuel ang pahayag ng Commission on Audit sa naggastos na 125 milyong pondo ng OBP sa loob lamang ng 11 araw, na siyang lubos na mas malaki kaysa sa 11 taong pondo ng Philippine Coast Guard. Matatandaan namang nagpahayag si Vice President Sara Duterte ukol sa confidential funds. Aniya, sinusuportahan daw ng pondong ito ang mga programa para sa pamahalaan, partikular na sa tulong panghanap buhay at sa oras ng kalamidad. Bilang bahagi ng pagdinig, sinabi naman ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na makailang beses na daw itinanggi ng bising presidente ang detalye ukol sa confidential funds, kahit na hindi na raw ito bahagi ng 2022 General Appropriations Act. Sa kasalukuyan, isinusulong sa Kongreso ang paglilipat ng confidential funds sa Philippine Coast Guard upang mapuksa ang palagiang atake ng China sa bansa, pati na rin ang pagbibigay ng pondo sa mga ahensyang kaakibat sa pagpoprotekta ng Scarborough Shoal. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, matapos ang public health emergency bunsod ng pandemya sa COVID-19, hinimok ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga empleyado sa pribadong sektor at lakas pagawa na amyendahan ng mga patakaran sa kalusugan at kaligtasan o safety protocols. Base naman sa pinatupad ni kalihim na si Bienvenido Laguesma, alinsunod sa Labor Advisory No. 23 nitong taon, responsibilidad ng mga employer na magkaroon ng patakaran sa public
public health standards sa mga opisina upang masigurado ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa kahit na matagal nang ibinaba ang estado ng public health emergency. Bahagi rin sa abiso na kinakailangan magbigay ng regular na health assistance, medical surveillance at referral mechanism sa mga malapit na ospital o health centers sa bawat opisina. Samantala, iminungkahi ng DSWD na digitalization ang nararapat na hakbang upang mas mapalawak ang serbisyo ng ahensya sa publiko. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Francis Riodique. Bilang pagsisimula ng Asia-Pacific Social Week Protection 2023, tinalakay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang patuloy na pag-usbong ng digitalization ng mga programa ng gobyerno. Ang nasabing programa ay may temang Social Protection in a Changing World, kung saan nagpulong ang mga eksperto at practitioners sa larangan ng social welfare mula sa mga bansa sa Asia-Pacific region. Sa pangalawang plenary session nito ay umupo bilang panelist si DSWD Secretary Rex Gatchalian, kung saan kanyang tinalakay ang naging suliranin sa pamamigay ng ayuda noong pandemya dahil hindi digitalize ang mga proseso nito. You were literally setting up payout centers in various points in the country, asking droves of people to come in, and sometimes you would really violate the social distance protocols. Ang mga insidenteng ito ay ginawang basihan ng DSWD upang mas palawakin ang serbisyo nito sa pamamagitan ng paggamit ng digital platform. So we want to expand that. We want to make sure that every single social protection, financial assistance program there is in the department should be in a digital format. Everybody should go online rather than fall in line. Kaakibat nito ay ang isa sa mga hamon na natalakay dito ay ang antas ng digital literacy ng mga mamamayan. Ngunit ayon kay Gatchalian, huwag dapat maliitin ang mga benepisyaryo. The challenge of making people adapt is the opposite. They've already adopted, and it's government that's trying to catch up. Nilinaw ni Gatchalian na ang talagang hamon sa ahensya ay ang pagsasaayos ng sistema at proseso, pati na rin ang pagpapakilala sa panibagong digital platforms sa publiko. Baka yung mga e-wallets we can also explore, lalong-lalo na mas mabilis pa yun at mas mura sa administrative cost. Binigyang linaw din niya na ang patuloy na pagpapaabot ng serbisyo sa publiko ay hindi lamang temporaryo dahil investment umano ito para sa kinabukasan at maibsan ang intergenerational poverty cycle sa bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PCG nakiisa sa pagdiriwang ng 28th National Seafarers Day. Pilipinas patuloy na umaarangkada sa Asia 2023. Pasig River Educational Tour gaganapin muli sa ika-30 ng Setyembre. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa pinag-isang pagdiriwang ng 28th National Seafarers Day at pagsasagawa ng launching ceremony ng onboard training monitoring system nitong kamakailan lang. Nagsagawa ng isang banal na misa bilang parangal sa mahahalagang kontribusyon ng mga Pilipinong marino sa kaunlaran ng ekonomiya ng bansa. Kaugnay nito ay binigay ang Certificate of Commendation sa lahat ng onboard training monitoring system, developer ng Coast Guard Information System sa ilalim ng Coast Guard Weapons, Communications, Electronics, and Information System Command.
Samantala, muli na namang isasagawa ang libreng Pasig River Educational Tour sa ika-30 ng Setyembre upang maipakita sa publiko ang kayamanang taglay nito at ipagbigay alam ang kahalagahan na naibibigay nito sa mga Pilipino. Ang slot sa nasabing tour ay hanggang 50 na tao kung saan kinakailangan lamang sagutan ang fill-out forms. Matatanda ang isinagawa ng Pasig River Coordination and Management Office ang unang tour noong ika-23 ng Setyembre. Laban Pilipinas, patuloy ang pag-arangkada ng mga atletang Pilipinong kasalukuyang lumalahok sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Matapos makamit ang unang 2 tansong medalya ng Pilipinas mula kay Patrick King Perez at Jones Inso, sigurado na ang tansong medalya para sa 3 wushu sanda fighters ng bansa na sina Arnel Mandal, Gideon Padua at Clemente Tabugara Jr. kung saan sila ay pasok na sa semifinals ng kompetisyon. Samantala, aabante na sa final si Mark Feliciano matapos makamit ang ika-7 pwesto para sa kwalifikasyon ng tournament habang hindi natutuloy sa final si Marjeline Vidal, bunsod ng foot injury na natamo sa final trick nito ngayong araw. Gayon din ang Philippine Pride na si Alex Iyala kung saan aabante na rin ito sa quarterfinals ng kompetisyon. Matapos mag-post ng K-pop icon na si Sandara Park ng mga litrato at dance video sa kanyang social media account kasama ang P-pop sensation na SB19 kamakailan lang, nagdulot ito ng kagalakan para sa kanilang mga fans. Ang mga nasabing photos ay tila kuha sa loob ng isang recording studio na nag-udyok sa mga netizens na mag-isip kung si Sandara at ang Pinoy supergroup ay nagsama para sa isang collaboration. Nitong mga nagdaang linggo ay matatandaan ding inanunsyo na ang magaganap na pagpe-perform ng SB19 sa Indonesia kasama ang iba pang K-pop idols at artists mula sa 11 bansa para sa ASEAN Korea Music Festival Round. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas ligtas sa banta ng tsunami matapos ang 6.6 magnitude na lindol sa Davao Occidental. Intelligent Fund mula 2006 binunyag ng PCG. Senador Raffy Tulfo na nawagan sa mga ahensya na gumawa ng intensibong kampanya laban sa online scams. Kongreso kwinestyon ang mga anomalya sa confidential funds ng OVP. Pilipinas patuloy na umaarangkada sa Asian 2023. Mga larawan ni Sandara Park kasama ang SB19 kinagiliwan ng fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.